ito yung katatayuan niya na binibigyan ng kaluguran, kaya siya pinadakila. Kaya siya ay, ang pangalan niya ay walang higit na pangalan. Kasi wala sa Diyos Ama, walang ibang nakalulugod sa Kanya, kundi ang Kanyang bugtong na anak. Amen. Kaya lang tayo kinalugdan ng Diyos dahil kay Kristo na Kanyang bugtong na anak. Napakalaki ng diferensya. Kaya ang Diyos Ama nalugod sa Kanyang bugtong na anak. Bakit? Sumunod. Mahalaga po ito, kaya iniwan ko po ito. Kaya siya ay pinadakila. Kaya siya ay binigyan ng pangalan kasi lugod na lugod ang Ama sa Kanya. Ngayon, kung gusto natin malugod ang Ama sa atin, maging katulad ang isip natin sa ating Panginoong Yesus. Amen. Mahalaga po siya. Tingnan po natin yung isa pang verses. In Matthew chapter 23, verse 1 to 12. Ito po yung sa mga mundo. Tingnan natin ito mahalaga po ito. Dahil makikita natin dito, baka naandito tayo nakatayo. Makinig kayo mabuti. Sometimes pag tayo nakahawak na ng mga galing na natin medyo umuupo na tayo sa mga karingal-ringal na trono Ito yung nangyari. At nagkagayoy, nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, humarap siya sa maraming tao, sa madalit salita, na nagsabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseyo sa luklukan ni Moises. Nasa mga matataas. Hindi po yung trono sinasabi dito. Ang sinasabi na rito, yung pangangaral. Makinig kayo mabuti. Yung mga tagapangaral po ito. May mga kayabangan. Ang mga eskriba at mga pariseyo, hindi mo matatalo yan sa Bible. Hindi mo matatalo yan sa kautusan. Bawat sitas po yan. Ibig sabihin, dinadakila nila sa luklukan. Pag sinabi luklukan, dinadakila nila ang sarili nila. Na ang Ama, galit na galit sa mga nagdadakila sa sarili. Naalala nyo nakaraan, kundi bigyang kaluguran ang Panginoon. Di ba? Naalala nyo? Makinig kayo, mahalaga po ito. Lahat ng mga bagay na sa inyo'y kanilang pinag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Bakit? Maganda naman yun yung katuruan. Pero ang sabi niya rito, dapat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa. Mali ang gawa nila, yung pagsusuot nila, mali. Sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Sabi niyo po, sinasabi, hindi ginagawa. Paano tayo makakatagal sa pakanan ng kaaway kung ang salita ng Panginoon hindi natin na-apply? Sila hindi na-apply, kaya sila prone sila sa palaso ni Satan. Ano nangyayari? Dahil prone sila, nila ina-apply, ano nangyayari? Nagyayabang sila. Kahit may alam sila sa mga kasulatan. Hello? Walang application. At ang sabi niya po, ito makamundo po parang nasa mundo sila Naandun lang sila sa intellect, knowledge Naandun lamang po sila. Wala po sila sa pagsuot ng spiritual, dahil spiritual ang battle. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang Panginoon po nagsasabi dito, oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at pinapapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Ipinapasa nila yung kanilang burden. Hello? Hindi sila kumikilos, parang takda ng takda. O sabi sa kautusan na ayaw naman nilang tumulong. Hello? Ayaw nilang sumunod. O sabi sa utos ni Moises. Nasa luklukan ng kautusan ni Moises Di ba? Pinagyayabang nila kasi eskriba ako. Kaya sila, pag nakita mo yung mga eskriba at saka mga pariseyo, yung kasuotan nila, kagalang-galang. Hello? Hindi doon nakukuha po yun. Ang Panginoon, nasa sabsaban pa siya natagpuan. Hello? Kaya siya pinadakila. Hindi sa katatayuan mo sa buhay kung ano isusut mo. Bakit ka dadakilain ng Diyos? Kundi sa pagsunod mo, kaya ka dinadakila ng Diyos. Amen? Kaya dinakila ang Panginoon dahil sa pagsunod niya mahalaga po ito. Sabi niya, datapat ayaw naman lamang nilang kilusin ang kanilang daliri. Nagbibigay sila ng kautusan pero ayaw nila ritong gawin. Sinasabihan nila yung mga tao, ganto. Pero sila ayaw nilang gawin. Kaya yung kaaway, pasok na pasok sa kanila. Bakit? Hindi nila isinusuot ang pandigma.
na ayon sa salita ng Panginoon. Datapwat ginagawa nila lahat ng kanilang mga gawa upang mapakita ng mga tao o nangakita ng mga tao, pakitang tao. Di ba nabasa natin noong nakaraan? Huwag pakitang tao ang pagsunod natin sa ating mga boss. Di ba? Pero ito pakitang tao, tumatayo pa ito sa mga sa mga likuang kalsada, ibig sabihin sa mga kanto. Naku, marami niyan dito. Nangangaral na mali. Nasa kanto pa, sa palengke, kung saan-saan. Tapos manghihingi, bibigyan ka ng pasan, magbibigay ka. Pag di ka magbigay, susumpain ka. Mahiya kayo. Sino man kayo? Makinig kayo. Sabi niya rito, sapagkat, sabi niya, nagpapalapad sila ng kanilang mga pilikterya. Ibig sabihin, yung mga kaisipan nila, pinalalawak nila. Yung kanilang masasakupan, para dumami ng dumami sila. Habang kasi sa panahon nila, habang dumadami ang miyembro, dumadami rin ang income. Kasi bakit? Nahihingi nila ito sa gobyerno. Hello? Nagpapalapad ng papel, nagpapapogi sa mga gobyerno. Hello? Kaya nga sinabi ko yung sip-sip, di ba napakaano yan napakahirap Severe insecure person, seeking instant promotion. Gusto natin, nasa Malacanang na tayo, hindi pa tayo nakapaglilingkod dito sa baba. Hello? Amen. Nagpapalapad ng papel, isa lang ibig sabihin po niyan. Sabi niya, at ng mga lalagyan ng kanilang mga damit, tignan mo, talagang pinapakisig pa nila sa sarili nila. Kami, kahit simple kang tao, kahit hindi tayo nakabarong, pansamantala lang po ito, nakabarong ako pero ibig sabihin, hindi porket ikaw yung damit mo parang gutay-gutay, hindi ka nakalulugdan ng Diyos. Kalulugdan ka ng Diyos kung masunurin ka sa Kanya. Kaya ang Panginoon nangyari sa kanila, pinadakila siya, mas lalong itinaas siya ang Kanyang pangalan sa lahat ng pangalan. Makinig kayo, may mga under po yung pupunta natin mamaya. At inibig ng mga pangulong dako sa mga pigingan at mga pangulong luklukan ng mga sinagoga. Yun, nakita mo. At pagpugayan sa mga pamilihan at sila'y tawagin ng mga taong rabay o guro. Dadapat kayo'y huwag patawag ng rabay sapagkat iisa ang inyong guro, ang Panginoon. He's a master. Sabi niya rin sa mga alagad to, kandun yung mga alagad niya At kayong lahat ay magkakapatid. So hindi kahit kami pastor dito, hindi tayo pastor kami, mataas kami, hindi. Magkakapatid po tayo. Iisa po tayo sa Panginoon. Amen. Kanya-kanya ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na task para gampanan ang kalooban niya. Pero tayo pare-pareho. Sabi niya po dito, at huwag ninyong tawagin kayong mga ama ng sino mang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, ang amang Diyos. Sa mga tuwid baga ay siya ay nasa langit. Verse 10, ni huwag kayong patawag ng mga Panginoon, kahit tayo mga boss, huwag tayong patawag ng Panginoon, sapagkat isa ang inyong Panginoon na Panginoon ng lahat. Sa mga tuwid baga ang Kristo, verse 11, datapwat ang pinakadakila sa inyo, inulit, ang pinakadakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. Mag-serve. Sasabihin namin, kami mga pastor dito, hindi kami naglilingkod. Itakwil nyo kami. Sasabihin ko po sa inyo yun. Kung hindi kami maglilingkod dito, itakwil nyo kami. Kaya napakahalaga ng aral ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagsunod. Kung gusto mo maging kilalanin ka, o madakila ka, maglingkod ka. Ang Panginoon, bago siya dinakila, ano nangyari sa kanya? Naglingkod muna siya. Hanggang kamatayan ay pinaglingkod niya ang buhay niya sa mga nakasalamuha niya. At hanggang ngayon, narito tayo dahil pinaglingkuran niya na tayo nung una namatay siya para sa atin, para sa iglesia. Amen? Sige po, palakpakan niyo ang Diyos. At ang sabi niya pa po dito, sabi niya, dadapat ang pinadakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. At sino mang nagmamataas, makinig kayo.
Sino man nagmamataas ay mabababa. Sino magbababa? Ang Panginoon. At sabi niya, sino man nagpapakababa ay matataas. Si Jesus Christ nagpakababa, kaya siya ay itinaas. Amen. Ibinaba niya ang sarili niya, nag-anyong tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya ang pangalan niya ay walang higit na pangalan hahalili sa kanya. At ito'y pinadakila unang-una sa verse 9. Amen. Kaya sabi ko, bakit kayo narito? Sinabi ko noong unang-una, bago tayo nag-start. Bakit kayo nandito? Kung bigyan niyo ang karangalan ng Panginoon, nahatama kayong track. Dahil dakila, dapat siyang tumanggap. Si Jesus Christ. Ang pangalan niya dapat tumanggap ng papuri at pagsamba. Kung sasamba tayo dahil tayo magbibigay lamang, hindi tayo magbibigay doon sa dakilang hari ng buhay natin, lakas natin, pag-iisip natin, buong kaluluwa natin, wag natin na lang gawin. Kasi karapat dapat sa Kanya ang buhay natin ibigay. Amen. Mahalaga po yung salitang alipin. Mahalaga po dahil siya naging the best example, perfect example ang ating Panginoon. Kaya dapat natin gayain kung ano isip niya. Number 1 po yung paggaya sa isip niya. Tuloy po natin, Proverbs chapter 29 verse 23. Ang kapalaluan ng tao ay nagpapababa sa kanya. Yung kayabangan ng tao, yung moral niya mababa na pag nagyabang. Sasabihin na ito, ang yapang naman ito, ang hangin na. Diba? Diba? Hello? Naalala niyo yung mga si Tito Vic and Joey? Puro ang galing ng lolo nila. Wala yung sa lolo ko, diba? Bagsak natin mano yun. Diba? Minsan, patawa lang niyo. Pero, ibig sabihin pinapakita nito, pag nagmamataas tayo, ibababa, sabi dun sa Matthew, diba? Hello? Kaya nga, ang kapalalo, yung kayabangan, yun na ang simula ng kanyang pagkabagsak eh. Yung kayabangan. Kaya ang Panginoon, namuhay siya rito, wala siyang yabang. Naging alipin talaga siya rito, naglingkod siya, naging karpintero siya, may mga boss din siya. Ginampanan niya tungkulin niya. Even doon sa kanilang government, sumunod siya. Kahit hagupitin ka, susunod siya. Hindi siya iimik. Tayo, na-delay lang yung sahod natin, ang dami na sinasabi sa boss eh. Ano ba niyang boss natin na yan? Na-delay na naman 1 linggo. Diba? Sinasabihan natin hindi magagandang salita. Pero ang Panginoon, hindi nagsalita ni imik kahit siya'y paluin. Ni gaputok man lamang, hindi siya nagsalita kahit kanino. Kahit sa humampas sa kanya, hindi siya nagtanim masamahan ng loob. Sabi niya rito, ngunit ang mga mapagpakumbabang diwa ay nagtatamo ng karangalan. Wow! Kaya si Jesus Christ, nagtamo ng karangalan sa Ama dahil naging masunurin siya, hindi siya mayabang. Minsan may sumusunod na mayabang eh. Alam niyo po kung ano yon? Boss, kayang-kaya ko yan. Di ba, inutusan? Kayang-kaya ko yan, boss. Lumabas, palpak, nagyabang na eh. Hello? Kaya minsan sinasabihan ko yung mga anak ko eh. Alam na mga, kaya na mga anak ko, sabi ko, wag mong sabihin wag kang magyabang muna, gawin mo muna. Doon ka pararangalan pagka nagawa mo. Wag yun, sandali lang yan, simple lang yan. Basic, wow! May mga salita pang basic. Di ba? May kayabangan tayo minsan talaga, di ba? Natural sa atin yun eh. Kaya tayo, tingnan natin na matulad ang isip natin sa Panginoon. Kasi yun ang pinaka-main eh. Pag hindi natulad, punong-puno tayo ng kayabangan. Kaya nga sabi niya rito, may pagpakumbabang diwa, ba't sinabing diwa? Soul. Sa kaisipan natin, dapat sumisiksik lagi yung pagiging mababa natin. Kahit merong parang alam natin na may karunungan ka, may kaalaman ka, pero ibaba natin. Hello? Kasi meron ka pa matututunan. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Even sa sekular na pag-aaral, hindi natin alam ang lahat. Kung may alam tayo, tumahimik muna tayo. Kasi may mapupulot pa tayo. Amen. Mahalaga po siya. In Proverbs chapter 18 verse 12, bago ang pagkapahamak,
ay nagmamalaki ang puso ng tao. Before the fall, man's proud. Yabang Pagsak na yon. Sinabi ko po kanina. At bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Amen. Bago ka tayo parangalan, o bago tayo i-cheer ng ating mga boss, nasa mababa ka muna. Hello? I-recognize natin yung ating trabahador na siya'y naging tapat sa kanyang ginawa. Diba? Hindi naman nalilingid sa boss yun yung ginagawa natin Hello? Pero pagka nakarinig yan ng mga bagay, paano ko pararangalan? Mahalaga ang pagsunod. Bilang alipin. Ang Panginoon, ginawa niya po yun. In Proverbs chapter 22, verse 4, ito ang gustong-gusto ko. Bago natin puntahan yung mga under nung verse 10. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon, meron po itong balik ibig sabihin ganti, meron balik. Yung bagay na ito, babalik sa iyo. Yung may pagkatakot ka sa Diyos, yung mapagpakumbaba kang puso, ano po yung ganti? Basahin niyo po dyan. Ano? Ano daw po? Baka imalayin natin na, sumunod ako, dapat bilyonaryo na ako. Hindi yun ang ibig sabihin dito. Ibig sabihin dito, kayamanan sa karunungan. Pag sinabi sa Proverbs, nagbibigay ng wisdom yan. Laging wisdom ang ina-apply dyan. Unang-una dapat nating alam kung bakit sinulat ang Proverbs. Karunungan. Hello? Although kasunod ang mga kayamanan sinasabi dyan, pero number one dyan, kayamanan natin ay wisdom. Makinig kayo, mahalaga po ito. At ang sabi niya rito, ikaw daw ay yayaman sa kaisipan, karunungan, lalo ka magpapakumbaba. Lalo ka magpapababa. Hello? Dahil itatangas ka nito. Sabi niya, at karangalan. At buhay. Sabi niyo po, buhay. Alam niyo po ba yung pagsunod na may pagpapakumbaba, marami ang nabubuhay sa'yo. Parang hindi nyo na-catch yung aking gustong sa isip ko. Ano ibig sabihin doon? Maraming sumisilong sa'yo na tao, sa payo, yung karunungan mo. Hello? Hello? Para kang punong kahoy na napakalabay ng pakpak. Maraming ibon na sumisilong. Amen. Bakit? Dala-dala mo ay prutas, bunga. Dala-dala mo ay buhay, pagkain. Amen. Kaya ang karangalan dumadaloy dahil ibinigay ito ng Diyos. Sa kanino? Sa mapagpakumbabang puso. Sa masunuring puso na nagpapakumbaba. Hindi nagyayabang. Kasi babagsak ang mga nagyayabang. Ang nagpapakumbaba ay tataas, ang tamataas ay ibababa. Ganun lang naman po kasimple. Tingnan natin ang context natin pinag-uusapan. Puntahan po natin ang 10. Sabi po sa verse 10 ng Pilipos, ang under po niya ay pinadakilan ng Diyos, verse 9, ang pangalan higit sa lahat ng pangalan upang, yung purpose, upang, verse 10 ay, upang sa pangalan niya, yung pangalan na higit sa pangalan, si Jesus Christ po yan, ay iluhod ang lahat ng tuhod. Sabi niyo po, iluhod. Minsan tayo, mas mayabang pa tayo Yung tuhod natin, hindi na natin mailuhod sa Panginoon Hello? Minsan mga Kristiyano, nung unang Kristiyano tayo, parang andalas natin lumuhod. Pero nung tumagal na tayong Kristiyano, ang bagal na ng pagluhod natin, parang alanganin ng lumuhod. Bakit niya sinabi rito pinadakila? Bakit sinabi niya yung pangalan niya, binigay ang lahat sa lahat ng tao, pangalan lamang Panginoong Hesus ang mas dakila sa lahat? Purpose, upang iluhod ang lahat ng tuhod sa Kanya. Upang ibigay ang karangalan sa Kanya. Basahin natin. Upang si Jesus, ang pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. May under po siyang tatlo, yung pagluhod na to, may A, B, C po dito, pero may tatlong bagay na under yung pagluhod.
sa ating Panginoon. In specific po dito kung sino-sino sila. Una, yung mga nasa langit. Lahat ng tuhod na nasa langit, yuyukod sa Kanya at luluhod sa Kanya, sasamba sa Kanya. Kataas-taasan ang nasa langit. Makinig kayo, pag nasa langit, kataas-taasan. Walang makaigig, karingal-ringal ng lugar ng langit. Pero bakit dineclare dito ng Ama, binigyan siya ng dakila, kadakilaan, dinakila siya ng lubos, at yung pangalan niya ay walang pangalan na mas higit sa Kanya. Kahit sino pa man tao, ang purpose ito para iluhod para sa Kanya. Kung kayo ngayon, sasabihin ko sa inyo, kahit kanino po ito, general po ito, kung ang tuhod natin ay hindi natin niluhod sa Panginoon, hindi tayo Kristiyano. Kasi bakit? Yung mga angel lumuluhod sa Kanya eh. Yung 24 elders nag-aalay sa Kanya, lumuluhod sa Kanya, sumasamba sa Kanya. Ang mga worshippers sa langis, lalong lumuluhod, magpupugay sa Kanya. Saan pa? Sa ibabaw ng lupa. Tayo na po yun. Yung mga nabubuhay, lahat luluhod sa Kanya. Ang purpose ng pagdakila sa Kanya, ang pangalan niya dinakila at itinampok, itinaas ng Diyos. Para ano? Dumirekta tayo kay Jesus Christ. Hindi tayo dumirekta kung kani-kaninong tao para lumuhod. Nakalulungkot, may mga apostol na niluluhuran. Mahiya ka. Shame on you, sabi nila. Sinasabi ko rin ito sa'yo. Huwag mong gamitin ang posisyon mo para luhuran ka. Ang pagluhod ay para sa Panginoon lamang. Wala nang iba. Lahat ay luluhod ng tuhod para sa Panginoon. Sa nasa langit, sa ibabaw ng lupa, tayo po yon. In present day natin, lahat ng tao rito dapat lumuhod sa Kanya. Pangatlo, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para sambahin Siya. Nino? Nung mga hindi nakikita, hello, manginginig yan. Ibig si Satan, manginginig yan. Hello, mangangantal yan. Hello, at alam niyo po ba, kasama rin po yung mga Kristiyano na nalibing. Hello? Hello? Sila rin talaga ay luluhod. Bakit? Doon sila dediretso sa Panginoon. Amen? Amen. So lahat pinasuko niya sa kanyang tuhod, sa kanyang pangalan. Pinasuko ng Ama sa ang lahat para lumuhod sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, bakit pinadakila ng Diyos? Bakit pinadakila ng Diyos? At ang kanya pangalan ay binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan upang pangalawa. Basa po muna tayo. Okay, Romans chapter 14, verse 11. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, at sa akin ang bawat tuhod ay luluhod. Kanino daw po? Para kanino? Minsan tayo mga lalaki, makinig kayo pag nanliligaw tayo, paluhod-luhod pa tayo Diba? Hello? May nakikita tayo sa mga YouTube sa mga Facebook. Pinapakita sa tao, niluluhuran yung babae. Dahil, will you marry me? Luluhod pa yan. Huwag natin gagawin yan. Ang pagluhod para sa Panginoon. Kung meron ka niluluhuran o tayo may niluluhuran, matakot tayo sa Panginoon. Kasi para sa Kanya lamang yon. Hello? Hello? Kung talagang Kristiyano tayo, luluhod natin ang tuhod natin sa Panginoon. Sasambahin natin ang Panginoon. Kaya minsan mayroon tayo worshiper dito, pag natatouch talaga sila ng mga awit, lumuluhod dito Si Pastor din, lumuluhod po yan minsan sa time ng worship. Di ba, Pastor? Minsan nangyayari po yun. Kasi bakit? Nakalaan para sa Panginoon lamang yun. Walang pinaglalaanan niyo kundi sa Kanya. Kaya siya pinadakilan ng Diyos ang Kanyang pangalan. Sabi niya, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Ipakikilala si Lord. Ipakikilala ang Diyos.
Yung mga, ano ba yan, yung mga Muslim, lahat nakaluhod lahat nakadikit sa lupa, di ba? Di ba? Pati yung noo yata, tama si Diko, pati yung noo, nakasubsob yan. Nakadikit po yan. Mas mabuti pa yung ginagawa nila tayo mga Kristiyano Sumasamba na tayo ayaw pang ikawag yung kamay na pagpupuri. Para tayo mga may piksa sa kilikili. Yung ating mga kapatid dito na kumaawit dito talagang touch na yung puso nila Nakaramdaman nila yung presence ni Lord tayo parang tamimitan, nakaganyan, ipit na ipit yung kilikili. Kasi pag pumunta ka dito para kay Lord, all out kang magpuri kay Lord. Amen. All out kang sumamba kay Lord. Amen. Kung yung buhay mo nga, ibinigay mo yung mga bagay, hello? I-offer natin as a living sacrifice yung ating body na ibibigay nga natin. Yung pa kaya yung mga maliliit na bagay. Maliit na bagay ang pagtaas ng kamay. Di ba? Pero hindi natin magawa pagpupurit, pagdakila sa pangalan ng Panginoon. I worship you, Jesus. Hindi natin masabi pa minsan. Nakaganyan pa. Parang cobra yung kamay, nakaganyan pa. Di ba? Yung iba naman, nakaganon lang. Nakatingin sa worship leader. Di ba? Ganadong-ganado na. Ikaw, hindi ka pa ganado. Hello? Si David, nung nag-worship kay Lord, parang baliw kung tawagin ng kanyang asawa. Sabi, ang baduy mo, hari ka, sumasayaw ka ng ganyan, baliw. Sabi ng kanyang asawa. Pero ang worship, baliw sa mundo. Pero ang worship ay ikaw talaga ay magbibigay, lulod ka sa Panginoon. Sasamba ka sa Panginoon. Hindi ka baduy, perfect ang ginawa mo para sa Kanya. Kalulugdang Kanya. Minsan taliwas Minsan taliwas tayo Kaya nga, importante dito, huwag kang makiayon Ang mga pagkakawal ay hindi nakakaayon sa mundong ito. Di ba? Ay naku, nahiya ako, nandiyan si Baka makita ako nagpupurit, may paluha-luha pa Baduy yan, baduy. Sabihin sa akin, baduy ako Ang pagpupuri, walang hiya-hiya. Ang tunay na Kristiyano, walang hiya. Hindi sinasabi ng mundo na walang hiya, ibig sabihin, hindi ka nahiya, sino man makakita sa'yo, bahat nag-worship ka kay Lord. Kasi feeling mo, ikaw at si Lord lang ang naroroon kahit maraming tao. Amen. Ina-acknowledge mo na karapat-dapat siyang tumanggap ng karangalan. Amen. Kaya minsan ako, pag nasa-tricycle, ito, makinig kayo, ako nangyayari talaga ito Kahit ako nasa tricycle, tumitigil ako, napapaludo ako kay Lord. Napapaiyak ako doon. Maano ako, nakakapag-compose ako ng kanta para sa Kanya. Iyon yung compose ng Panginoon, hindi ako. Pinapaawit niya ako para sambahin siya. Kasi bakit? Nasa form na ng worship Nasa form na tayo ng worship kanina. Dapat tayo all out. Amen? Kahit sino man yung tumayo dito. Amen. Kasi bakit? Kaya nga tayo pumunta rito para mag-worship Iluhod natin yung tuhod natin sa Panginoon Kasi bakit pinadakila siya? 11. No. Ephesians chapter 1, 22 to 23. Ephesians chapter 1. Napag-aralan po natin to, 20 verse 23. Ito sa iglesia po to, tinukoy po ito sa Efeso. Sabi niya, nasa Kanya ay ginawa kay Kristo nang ito'y Kanyang buhay muli sa mga patay at pinaupo. Sabi niyo po, pinaupo. Tayo hindi tayo makakaupo doon sa karingal-ringal na trono na yun. Nag-iisa lang yun, para sa Kanya lang yun. Pinaupo sa Kanyang kanan sa kalangitan. Sa ikaibabawan ng lahat ng pamunuan, mataas siya sa lahat ng pamunuan. Because equal siya sa Ama. Hello? Hindi sa pamumuno ng Ama, mas mataas siya kasi equal sila. Makinig kayo, mahalaga po ito. At ang sabi niya, pamunuan at kapahamalaan at kapangyarihan ay pagpapasakop, lahat napasakop sa Kanya. At ang bawat pangalan ay pinangungusap. Lahat ng pangalan na banggit, kahit sinong pangalan, napasakop niya ito. Hindi lamang sa libutan nito, kundi naman sa darating, kahit sino pang taong dumating na mga magagaling. O sa mga history, may mga lumabas, mas higit siya nito, pinasakop niya to. Sabi niya dito, verse 20, at ang lahat ng mga bagay
ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang paa. Paano niya napasuko? Dahil hari ng mga hari siya? Hindi. Napasuko niya dahil sa pagsunod niya sa Ama. Sa pagbibigay niya ng buhay. Hello? Kaya siya binigyan ng karangalan. At ang sabi niya, at siya ay pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Saan? Sa iglesia. Kaya pag may tumatayo, makinig kayo mabuti, na hindi si Kristo ang tinataas ang kanyang sarili, hindi sakop ni Kristo ang iglesyang yon. Sakop lang ng tao yon. Denominasyon lang yon. Samahan lang yon. Naghahakot lang yon na isasama niya sa impyerno. Kasi bakit? Lahat ng to niluluhod sa Panginoon eh. Kaya ang mga nangangaral dapat lumuluhod din sa Panginoon, hindi siya yung niluluhuran. Amen. Sabi niya rito, na siyang katawan niya at kapuspusan niya pumupuspos sa lahat. Kasi ang buong kapuspusan nasa Panginoon. Kung may relasyon tayo sa Panginoon, dapat sa Kanya lamang tayo magbibigay ng pagpaparangal. Pwede tayong bumati, salamat sa iyo kapatid. Ang ganda naman ng ginawa mo. Diba? Kaya minsan, si Pastor, pag nasabi sa akin, opo, glory to God po. Diba? Salamat sa inyong paglilingkod. Si Pastor, mini-message ako, personal po niyan. Salamat po kay Lord. Mabuti si Lord. Bakit? Sakop niya ang lahat. Siya ang pumupuspos sa lahat. Amen? Kaya nagagawa na ito, pinupuspos tayo ng iisang pinarangalan, dinakila ang Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin. Verse 11. O kaya, may nilagay po kasi ako dito. Sa Matthew 10, ewan ko kung may nalakalagay po dyan, pero parang wala yata. In Matthew chapter 10, verse 24 to 25, minsan ganito kasi yan. Minsan tayo parang thinking natin, paparangalan din ako ng Panginoon, mataas din ako. Diba? Minsan tayo naghihintay tayo sa karangalan eh. Diba? Tingnan natin. In Matthew chapter 10, 24 to 25, hindi mataas ang alagad sa guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sapat na sa mga alagad ang maging katulad ng kanyang guro. Sabi niyo po matulad. Okay lang na matulad tayo sa kanya, pero hindi tayo nakakahigit sa Panginoon. Hello? Yun ang ibig sabihin niya. At yung alila o yung mga alipin ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Ano ibig sabihin dito? Ano pinapakita dito? Ibig sabihin, dapat hindi natin sasapawan ng Panginoon. Hello? Minsan kasi parang pag tayo magagaling na sa Bible, parang nasasapawan ng Panginoon eh. Ako, ang ginawa ko ganito. Ay, ang ganito ginawa ko. Wala na si Lord? Walang ginawa? Hello? Dapat sinasabi natin, si Lord kasi, pinagagawa ni Lord yan. Kasi si Lord ang lahat-lahat. Ang Panginoon kasi ang nagbigay ng desire sa atin. At abilidad. Amen! Kung aakuin natin yon, hindi tayo totoo. Hello? Mahalaga po yan. Tingnan natin yung ating huli. Sa kauli-ulian, verse 11. Una, ang layunin ng Diyos, bakit pinadakila niya ang anak niya na walang higit na pangalan na higit sa kanya? Una, para iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit, sa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim. Pangalawa, verse 11, dalawa po yung nasa ilalim. Excuse me po. Dalawa po yan. Ang naiwan dyan sa verse 11. Una, iluhod sa verse 10. Pang-11 po, dalawa po siya, ipahayag ng mga dila na siya ang Panginoon. Ang layunin, makinig kayo, ang layunin bakit dinakila siya, itinaas siya, ang layunin bakit ang pangalan niya ay inilagay sa lahat ng pangalan na mas mataas. Para lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating bibigkasin ay ang pangalan ng Panginoon. Basahin natin. Sandali, nasa po ba yung aking kopya? Babasahin ko po. Okay. Ang sabi niya rito, at upang ipahayag ng lahat ng dila
na si Jesucristo ang Panginoon. Bakit sinabing Lord? Walang nakahigit sa Panginoon kasi may mga Panginoon tayo sa lupa, di ba? Yung mga boss nga natin, di ba? Hindi sila ang higit. Pag sinabi ng boss natin, "O linggo, wag kang ano," ibibigay mo ba sa kanya yun kay Lord? Kanino? Kay Lord. Kasi babanggitin mo ang labi mo sa Panginoon eh. Hello? Hello, hello, hello. Mahalaga po itong aral na ito sapagkat minsan nagkakamali tayo kung bakit siya pinadakila. Kung bakit siya binigyan ng karangalan. At kung bakit ang pangalan niya ibinanggit po dito para lahat ng dila, lahat ng labi, magsabi ng papuri para sa Kanya. Pagka sinasabi natin, ang galing mo brada, ang galing mo sisa, oo nga eh, wala yan. Kakahiya tayo. Paano mo nagawa yon? Eh syempre, nag-aral ako eh. Paano mo nagawa yun? Di, abilidad ko yun eh. Ipahayag ng labi ang lahat, ang kalayunin ng Diyos kung bakit siya pinadakila para bigyan ng Panginoon ng karangalan ng labi. Hello? Ang Panginoong Jesus. Ang sinasabi nito, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila. Sabi niyo po lahat. Pag sinabing lahat, wala sino man dito na hindi magsasalita sa kanya ng kabutihan, karangalan, pagdakila. Kasi karapat dapat siyang tumanggap eh. Minsan, ang dami natin pinapupurihan. Hello? Kaya minsan, yung mga natin, pastor natin, salamat sa Panginoon na sa buhay mo. Di ba? Hello? Salamat sa Panginoon, yung buhay mo pinapagamit sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Nauna lagi ang labi nagsasabit, nagbibigkas sa pangalan ng Panginoon, yung dila. Binabanggit ang kaluwalhatian ng Panginoon. Binabanggit ang pagpaparangal sa Kanya. Binabanggit ang pasasalamat sa Kanya dahil sa buhay ninyo. Amen. At bilang huli, basa po muna tayo. In Romans chapter 14, verse 9, sapagkat dahil dito namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ano ibig sabihin dito? Bakit may buhay, may patay? Pinapakita rito, lahat na nagbigkas ng papuring wagas sa Panginoon, mamatay man siya o mabuhay man siya, ibinigay niya ang dila niya sa Panginoon, siya ay magiging Panginoon magpasawalang hanggan. Amen? Makapiling ito ng Panginoon magpasawalang hanggan. Amen? Alam niyo po kung sino lang po yung hindi magsasabi ng mabuting labi sa Panginoon? Yung mga knockers. Hello? Naandun na sila sa impyerno, kinekers palalo nila si Jesus Christ. Kung bakit sila naroroon. Hello? Pinapatungkol ito sa ating mga Kristiyano na tayo'y magbibigkas ng mabuting papuri pagluwalhati sa pangalan ng Panginoon. Wala nang higit pa. Walang higit sa Kanya. Bilang huli, sa last na praise 11, sabi niya, upang ang layunin nito, bakit pinadakila ng Diyos at ang pangalan niya ginawang higit sa lahat ng pangalan upang una iluhod, verse 10. Verse 11a, ipahayag ng mga dila na siya'y Panginoon. Una po, iluluhod po, mahalaga po yan. Pangatlo po, kauli-hulihan, siya'y kaluluwalhati ng Diyos Ama. Alam niyo po ba, pagka wala si Jesus Christ, hindi maluluwalhati ang Ama? Hello? In chapter, nung binasa natin kanina, ang lubos kong kinalugdan ay yung aking anak, yung bugtong no anak. Sa kanya kayo makinig. Di ba? Ngayon, kung inilalayo natin si Jesus Christ, maraming nagtatakwil kay Jesus Christ sa pananampalataya. Napag-usapan nga namin ng leaders di ba, yung Israel yata ngayon, parang ayaw tanggapin na yung Bible natin, di ba? New Testament, di ba? Ayaw na tanggapin. Di ba? Ano kaya yon? Hindi nila binibigyan luwalhati ang Ama. Kaya tingnan niyo po, ano nangyari sa kanila? Puro gera na. Dumadami yung kanilang kalaban. Why? Itinakwil nila si Jesus Christ as a personal Savior. Kaya kawawa yung mga Kristiyano doon. Ipipersecute ulit yun doon. Panalangin natin sila. Kasi meron na po mga born again doon mga Christian doon sa Israel Meron na po. Kaso nga lang, dahil sa ginawa na ng pamunuan nila,
na hindi nila ipapangaral yung salita ng Biblia sa doon, tingnan nyo, pagkatapos nyo, di ba, Deacon? Nagkaroon ng gera. Maraming ang kaisipan baka dumating na ang Panginoon habang nagigera doon Kasi dadami na yung kalaban yan. Totoo po yan. Kasi hindi niya na pinapakailaman kung maraming inosente o ano ang bad shot, tapusin yung laban na yun Matigas na naging puso. Kung wala si Kristo, hindi mabibigyan luwalhati ang Amang Diyos. Kaya dito, ang layunin ng lahat ng ito, pag wala si Jesus Christ, ang Panginoon, ang Ama, hindi nakatingin sa tao. Amen. Ang sabi sa, pwede mo tabagin si Deacon Mau? Ang sabi sa Hebrew chapter 13 verse 8, He is the same. Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow or forever. Yung Diyos na kilala nila ng una, yun din yun yung ating Panginoon nagkatawan tao Hello? Jehovah. Hello? Hello? So, same po sila. Yung salvation na ibinigay, ino-offer, tinatakwil nila. Kaya dito makikita natin yung layunin ng Diyos, bakit kailangan si Kristo narito, yung dakilang pangalan niya na ibinabantog dapat sa lahat ng dako. Kailangan gawin ito para yung kaluwalhatian ng Panginoon maibalik sa Ama. Babasahin ko ulit. Sa verse 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, why? Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kung naghahanap tayo para hanapin ang kaluwalhatian ng Panginoon, kanino tayo pupunta? Kay Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, kahit gaano kagaling natin, wala. Walang kaluwalhatian may bibigay sa Diyos, kundi parang lapastangan sa Diyos ang ginagawa ng tao. Bakit? Itinakwil si Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga nung unang dinakila siya, ang purpose niya, yung pangalan niya, itinaas sa lahat ng pangalan, sa lahat ng nakaraan, at sa mga darating pa, na pinapangusap ng mga tao na sino magagaling na sinasabi nating Poncio Pilato kung tawagin natin. Kala natin katataas, hindi sila makahihigit sa pangalan ng Panginoon. Kasi bakit? Naluluwalhati ang Diyos Ama pag doon tayo sa Kanya pumupunta sa Kanyang buktong na anak. Pag dumedirekta tayo sa Ama, Amang Diyos na banal, dakila ka, purihin ka, wag, punta ka muna sa anak ko. Punta ka doon, para alam mo siya, para maluwalhati ako. Amen. Ang daming sekta ngayon, sa Diyos Ama kami, sa Diyos Ama kami. Parehas tayo may Diyos Ama. Pero, meron kaming Panginoong Jesus na siyang tagapamagitan sa amin sa Ama. Ngayon, kung luluhod tayo sa Ama, na wala si Kristo, hindi rin tayo kalulugdan. Kasi walang pangalan na higit na pangalan sa ating Panginoon lamang, sa Kanya nakalaan ang mga tuhod. Sinasamba ka namin, Ama, hindi, sambahin niyo yung anak ko. Amen. Aawit po tayo. Alam niyo po ba yung awit na, Hindi ko na po babasahin yung assignment po natin. In Luke chapter 12, pwede niyo po ba ilagay diyan, kapatid? Luke chapter 12 verse 37 to 48. Ano po natin yan, assignment po natin yan. Para makita natin na tayo'y dapat maging faithful servant. Ang ibig sabihin po niyan, maging faithful servant tayo. Ang pinagkatiwalaan sa marami, sa maliit, ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Basahin po natin yan. Yung po yan. Dahil tayo alipin, kung napagkatiwalaan tayo sa maliit na pinag-uutos sa atin ng ating boss, bibigyan niya pa tayo sa susunod na mas malaki pa. Amen? Simple lang naman po yun. Sino po nakakalam ng awitin natin yung Hallowed Be the Name? Si Steve Cuban. Steve Cuban po ang umawit po nito. Pero namumove ako, kanina minemeditate ko ito, inaawit sa bahay, inuulit-ulit. Si Jehovah ay si Jesus Christ, same yesterday, today, and forever. Makinig kayo. Kasi dito si Jesus Christ is a provider. Si Jehovah, provider. Diba?
Si Jehovah ay healer. Si Jehovah ay nagbibigay ng peace. Si Jehovah ay nagbibigay ng sanctification. Siya yung shepherd. Amen. At siya yung righteousness natin, si Jesus Christ. At siya yung banner natin pagkatagumpay, di ba? At yung siya ay yung present, Shama, isa present sa lahat, di ba? Sa atin, mangyayari po ito kung siya'y gagawin nating Jehovah o ating Panginoon. Hello? Kasi ang tuhod natin ibibigay sa Kanya. Iluluhod sa Kanya. At yung ating mga labi, sasabihin ang pangalan Niya para sa ikaluluwalhati ng Ama. Pwede po ba tayong tumayo? Umawit tayo. Pag sinabing, hallowed be thy name, sambahin ang pangalan nino ng ating Panginoon. Siya lang karapat dapat tumanggap ng pagluwalhati. Tandaan natin, in Revelation, katapos-tapusan ng sulat, chapter 1, He is the Alpha and Omega, the first and the last. Amen. Wala nang hahalili sa Kanya. At sa kaluhuli-huli ang verse ng chapter 22, ano sabi niya? Sumainyo ang ano? Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo. Bakit nasa Kanya nakatuon lahat? Kasi nga walang binigay na pangalan sa sino ng langit kundi ang kataas-taas ang pangalan na pinadakila, ang Panginoon. Amen. Sa kailuluwalhati ng Ama upang iluhod ito at upang tayo ay magbigay ng labi natin ng papuring wagas sa Kanya. At upang maluwalhati natin ang Diyos Ama. Awit po tayo. Hallowed be thy name. Sambahin natin ang ating Panginoong Jesus. Yes, Lord. He is the same yesterday, today, and forever. Hallowed be the name. Sambahin natin ang Panginoon. Kung gusto niyo po lumuhod, iluhod niyo sa Panginoon. You reign. And you will never change, O Lord. Forever you're the same. Isa pa po, ulitin natin. Hallowed be thy name. Hallowed be the name. Jehovah God, you reign. Jesus, you're the same Lord. And you will never change, O Lord. Forever you're the same. Jehovah Jireh is a provider. Jehovah Jireh, you supply my every need. Jehovah Rapha, He is a healer. Perfect health you give to me. Hallowed be the name, Lord. Hallowed be the name. Jehovah God, you reign. And you will never change, O Lord. Forever you're the same. Jehovah Shalom, or peace. Jehovah Shalom, you're the one who gives me peace. Yes, Lord Jesus. Jehovah Roi, Jehovah Roi, our shepherd, my faithful shepherd leading me. Yes, Lord. Hallowed be the name. Hallowed be the name. Sambahin ka, Panginoong Jesus. Jehovah God, you reign. And you will never change, O Lord. Forever you're the same. Makadesh, He is sanctifier. Jehovah Makadesh, you're the one who makes me clean. Yes, Lord, nilinis mo kami, Panginoon. Jehovah Shidkenu, righteousness, imparting righteousness to me. Hallowed be the name.
hallowed be the name. Yes, Lord Jesus, Jehovah God, you reign, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Nissi is a banner. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shammah is a present. Jehovah Shammah, you are always there for me. Hallowed be thy name. Hallowed be the name. Yes, Lord. Jehovah God, you reign, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same, and you will never change, oh Lord. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Thank you, Lord. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Sa iyo, Panginoon, na karangalan, papuri, ang aming tuhod ay luluhod sa iyo, ang aming mga labi magsasabi kay Panginoon, dakila hari ng mga hari, Panginoon na mga Panginoon, hindi nagbabago magpakailanman. Salamat po sa kaluluwalhati ng Ama. Dakila ka, Panginoong Jesus, karangalan sa iyo lamang. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon, dakila ang Diyos na buhay, nararapat siyang tumanggap ng luwalhati, karangalan. Makaupo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Thank you. Magandang umaga po uli sa ating lahat. Alam niyo po, kanina hindi ko po alam kung anong isi-share ko sa inyo. Kaya while nagpe-preach po si Pastor Andrew, sabi ko, Panginoon, mangusap ka po sa akin, hindi ko po alam yung sasabihin ko. Kaya na tumatak po sa akin kanina yung preach po ni Pastor Andrew sa Filipos 2, verse 5. Sabi po dito, dapat maging katulad kayo ni Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itunuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat niyang panghawakan. Kung maalala niyo po mga kapatid, nung pinanganak po si Jesus Christ, buntis po nun si Maria, sabi po ni Augustus, yung emperador, lahat kayo ay magpa-census, lahat kayo umuwi dun sa inyong yung kung saan po kayo pinanganak. Tapos po, sa Nazareth po yun, ang province po nila Maria ay Bethlehem. Sa paningin ko lang po, hindi po alam ni Maria na dapat siyang manganak sa Bethlehem kasi nasa Nazareth pa sila ngayon, noon nung panahon na yun. Kaya naglakad sila simula Nazareth hanggang Bethlehem, mga 150 kilometers po yun. Napakalayo mula dito hanggang Lucena. Maglalakad ka, buntis ka. Tapos kung sa ating kaisipan, sabihin siguro ni Maria, ba't ako maglalakad? Ang layo-layo nun. Tapos, di ba, si Jesus, naging masunurin siya. Dahil din siguro sa turo ng kanyang ina, na yung magulang niya ay masunurin. Kaya nagpakumbaba po yung mag-asawa, sinunod po nila ang Panginoon, naglakad sila hanggang doon. Alam niyo po yung sa pagpapanganak po kay Jesus Christ, doon pa lang, humble. Tapos po, pagdating pa nila doon, wala pa silang bahay panuluyan. Lahat ng hotel doon, puno. Kaya sabi ko, Lord, bakit sobrang humble? Tapos tayo ayun nga sabi ni Pastor Andrew, pag nalit lang ng isang araw yung, sweldo mo, ang dami mo nang sinasabi. Kaya ang Panginoon po talaga natin, napaka-humble. Hindi po mapapantayan ng kanyang
ang kanyang humbleness. Kaya tayo po sa ating pagbibigay, magbigay po tayo ng ano po natin, taos po sa ating puso. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan na walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya tayo po lahat ay magpasakop sa Panginoon bilang ito po ay kanyang utos. Lahat po tayo ay tumayo at magbigay sa kanya. Ang alay ko sa iyo, Panginoon, naririto. Ang hain ko sa iyo, ang buhay ko sa iyo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Ang tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, pag-ibig ko, buong ako, lahat sa'yo'y ibibigay. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Aking Ama, iniibig kita. Sambit ng labi ko'y nagsasabi, minamahal kita. Ang puso ko, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa sa iyo, Panginoon, sumasamba. O kunin mo at tanggapin ang alay ko sa iyo, Panginoon, naririto. Ang hain ko sa iyo, ang buhay ko sa iyo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Ng ngalan mo. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari na langit at lupa, kami, Lord, ay buong pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan. Amang Diyos, tanggapin niyo po ang aming mga handog na ito na nagmumula po, Lord, sa aming mga puso. Ito, Lord, ay hindi po galing sa amin, kundi ito, Lord, ang mga handog na ito ay galing din sa iyo, Panginoon. Ibinabalik lang po namin. At Panginoon, salamat po sa mga handog na ito. Kalugdan mo po ito, Ama, at maging kapaki-pakinabang po sa inyong gawain, Amang Diyos. At nang sa gayon, Panginoon, ay maabot pa po ang mga taong hindi pa po, Lord, nakakakilala sa iyo. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa mga kapatid ko na naghandog, Panginoon. Kayo, Lord, ang bahala mag-bless at magbalik, Panginoon, sa kanila ng siksik, liglit at umaapaw, Amang Diyos. Salamat po. Ito po, Lord, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Salamat po kay Lord. Hallelujah. Yun po, bago tayo mag-announcement, inaano lang po namin kayo, pinapaalalahanan. Mamaya po, doon po sa ni Sister Ne, last night po natin. Kasi bukas po ang kanyang libing. Kaya ini-invite po namin kayo na, sabi nga yung mga, lalo na yung hindi pa nakapunta, pero yung nakapunta na, kung gusto rin,
welcome po ang bawat isa. Alam niyo po, mga 3 gabi po kami nga pumunta roon, nangaral kami, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday po kami nagpunta roon, bali, Wednesday, Thursday, Friday, yon. Kaya po, in-invite namin po tayo po ay kabahagi ng family nitong ating kapatid at sila po ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Amen? Bago po ang lahat din, meron po tayong munting dito na mag-offering po tayo para meron po rin tayong maibigay doon sa naiwan po ni Sister Ne. Okay po? Ito po yung basket, pakilagay. Yan. Sabi nga po sa pakikiramay natin, doon sa mga naiwan ni Sister Ne. Okay po. Alam ko po na mahal natin Sister Ne. Alam po. Alam po ninyo, may nadiskubre ako. Si Pablo pala mahilig rin na magsabi ng kaya nga. Basahin niyo po yung Bible sa Tagalog. Kaya nga. Sabi ko, aba, dito pala nagmana Sister Ne. Opo. Alam po natin na naging masaya din po tayo dahil doon sa kapatid natin. Tagal natin nakasama, di ba? Kami po ni Pastor, mahigit kalahati ng taon namin nakasama namin Sister Ne. Ganun. Kaya alam ko po na mahal natin yung ating kapatid. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ibalik po ni Lord ng maraming beses. Salamat po in Jesus' name. God bless you po. Hello po. Parang wala tayong energy. Ay, wala pong energy. Hindi po nagbe-breakfast ang inyong lingkod. Okay po. Kanina naiyak ako habang nagpa-praise and worship. Kasi from dito po sa harap, makikita po yung mga nasa harap, nandyan po nakaupo. So, ang lagi ko po nakikita po si Nanay ni dyan. Kahit po nakaupo siya, nag-worship po siya. So, hindi man na natin siya makakasama physically, alam natin na masaya na po siya sa piling ng Panginoon at for sure po, winelcome po siya ng may pa-party sa langit nung umuwi ang ating Nanay ni. So, ayun. Hindi na ako iiyak. Okay. Maraming salamat po sa mga umattend ngayon. Wala akong data. Nakakahiya na. Hindi ko makita yung sinend sa akin ni Morris. Welcome po sa lahat. Okay na. Welcome po sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Bagaman meron tayong mga kasama na may mga kapatid tayo na hindi natin kasama ngayon. Talagang galing tayo sa lupa. May echo pa eh. Okay. Meron po ba tayong mga new faces? Laging new. Laging bago, laging fresh. Salamat sa Panginoon. Okay, mga hindi na nakasama last week, sila EJ, tsaka sila Kim, maraming salamat sa Panginoon sa kagalingan ng ating mga kapatid. Meron pa tayong mga nagbakasyon, sila Ate Tessa, tsaka sila Sister Emily. Maraming pong salamat. Welcome po sa inyo ulit. Okay, at nais po ating batiin ng mga November celebrators natin. Of course, ang ating Sister Jack na nagpa-party noong November 1. At ang si Adam, si kapatid po,
kapatid. Pamangkin, apo ni Sister Michelle. At si Enzo Ruivivar, yung pamangkin po ni Morris. Yan. Apo ni Pastor at Pastora. At ang ating si Brother Colin Sellers, hopefully po binati niyo po siya nung kanyang birthday. Happy birthday po, Brother Colin. At ang nagtatago nating kapatid, si Sister Tessa. Debut niya kahapon, binati niyo ba? 18 yan, fresh na fresh. Happy birthday, Ate Tessa. At ngayon, ang may birthday, si Sister Phoebe, na missing in action, absent. Panira ng surprise. Tayo yung na-surprise, wala siya. Okay, at ang ating pong kapatid ni si Charlene Nunez. Happy birthday sa 18. Magparamdam ka, Charlene. At si JL, nagtatago sa likod. Happy birthday sa 19. At si Oliver sa 20, anak po ng ating kapatid na si Weng. At si Yana, birthday sa 26 po ba talaga to? 22? Ano ba? Sabi 25, 22. 22 po talaga. Final answer na yan, ha? 22. Okay. At si Brother F sa 27. At si Jessie sa 29. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong mga kaarawan at bigyan pa kayo ng mas mahabang buhay. Salamat, Lord. Okay. Mga ibang announcements pa po. May group meeting pa po ba tayo? Wala po tayong group meeting, pero after po ng ating lunch, pwede po tayo pumunta sa ano. Meron din po mamaya din, pero kung yung mga gusto pong dumalaw after po ng service natin, welcome po tayong dumalaw sa ating nanay niya. Okay. At reminders lang po sa ating midweek service. Again, every Wednesday po. Pero replay videos po ito sa ngayon. Looking forward po tayo na makabalik po tayo sa ating live na midweek service. And join po tayo sa ating prayer meeting. Wala lang po last Friday, pero next week po meron po ulit tayong prayer meeting every 8 p.m. via Facebook Messenger. At maraming pong salamat sa nag-pledge po sa ating mini pantry, si Nanay Norma. Meron po tayong pakapet, pati napay. Woo! Salamat, Lord, kay Nanay Norma. Ay, ayaw ipa-announce. Hindi. Salamat po, Nanay. So, yung mga gusto pong mag-pledge sa ating mini pantry, welcome na welcome po kayo. Pati po sa ating children's at sa ating mga flowers, sabi lang po kayo kay Ate Mimi. Okay. Ano ba bang i-announce? Meron pa ba? Okay. Okay na. Maraming salamat po again sa ating mga workers, attendees, sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa ating service every Sunday. Sa mga naglilinis, sa worship team, sa tech team, pati po yung mga nag-aayos dito. At sa baba po nagluluto si Ate Ne. Maraming pong salamat. Ibalik ng Panginoon ang mga blessings na ito sa inyo. At alam ko meron tayong blessing galing kay Phoebe. Hindi man natin siya kasama ngayon, may papansit siya. At so, magstay po tayo after ng ating lunch. Yun na po ang ating fellowship. Maraming pong salamat sa pag-attend. See you next Sunday po. God bless. Tayo po'y tumayo bilang sa pangwakas na panalangin. Banal at dakilang Diyos, salamat po ng marami sa iyong mga salita na nahayag sa kapulungan ito. Salamat po sa kasalarawan ng iyong salita sa pamamagitan po naming tagapanguna. At sa pagkakataong ito, O Diyos, bilang isang iglesia na buhay,
bilang kawal, Panginoon. Lalo na higit, Panginoon, ang mga tumatayo rito sa pulpitong ito, Diyos. Magkaroon po kami ng kahihiyan. Magkaroon po kami ng humble, Panginoon. Sometimes, O Diyos, nawawala ang humbleness namin. Ito'y napapalitan ng kahambugan. Patawad po, Diyos. Sometimes, ang mga attitude namin, hindi kaaya-aya sa pulpitong ito. At ang hiling ko po, Diyos, nawa po, maging isang modelo kami bilang isang leader, bilang tumatayo dito sa harapan, Panginoon. Magkaroon po kami ng kahihiyan. Huwag na po kami tumayo rito kung hindi kami isang mabuting sundalo ni Kristo, Diyos. Magkaroon po kami ng pagtanggi kung kami tatayo rito, kung hindi kami kaaya-aya, O Diyos. At salamat, Panginoon, sapagkat isang pribilehiyo, Ama, na kami makalipaglingkod sa inyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, kami laging nagkukulang sa inyo. Kami sa aming mga panalita, sa aming mga action, O Diyos, hindi kami nakapagbigay ng kuluguran sa inyo, O Diyos. Patawad po, Ama. Marami na po kaming natanggap ng mga salita. Marami na po kaming dapat evaluate, i-test ang aming sarili, Panginoon. Kung tama nga po ba aming ginagawa. At nawa, O Diyos, sa mga tagapanguna po namin, Panginoon, pag may nakita kaming mga pagkakamali, O Diyos, huwag po namin itong itolerate, O Diyos. Magkaroon po kami ng disiplina sapagkat ito'y hindi nakakalugod sa inyo bilang isang sundalo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, Panginoon. Tama, sa pagkakataong ito, sabi niyo po sa inyong salita, mapalad ang mga taong sumusunod sa iyong salita, Panginoon. Ama, tulungan niyo po kami natupdin, nasundin ang iyong mga salita. Minsan, O Diyos, mahirap. Minsan, napakabigat. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, bilang pagdisiplina sa aming sarili, Panginoon. At Lord, ang nakakaalam po nito, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming mga kaanak, Panginoon, kung kami isang mabuting halimbawa para tumayo sa harapang ito, Diyos. At sa aming pansamantalang pag-iwalay, Ama, daladala namin ang iyong salita. Daladala namin ang iyong pagsasalarawan ng aming tagapanguna bilang isang mapagpakumbaba sa pamamagitan po ng iyong naanak si Jesus, Panginoon. Luwalhatiin ka, Ama, dakilain ka, noon, ngayon, nagpasawalang hanggan. Sa ngalan po lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming mga tao na hindi nila alam kung paano sasambahin ng Amang Diyos. Paano ba nga natin sasambahin ng Amang Diyos? Hindi tayo pwede dumirekta sa Amang Diyos. No? Hindi siya maluluwalhati kung didirekta tayo. Para sambahin natin ang Amang Diyos, kailangan sumamba tayo sa Panginoong Yesus. Dahil siya lamang, sabi nga ni Pastor, siya lamang ang kinalugdan ng Amang Diyos. Dahil kay Kristo tayo pinatawad, tayo naligtas, tayo ay nilinis, tayo ay ginawang matuwid ng Diyos. Hindi tayo makakadirekta sa Ama kung hindi tayo daraan kay Jesus. Kaya dapat nating tandaan, ang pagluluwalhati sa Amang Diyos ay pagluluwalhati sa Panginoong Yesus. At ang pagluluwalhati sa Panginoong Yesus ay pagluluwalhati sa Amang Diyos.
Hindi pwedeng mawala yung bagay na yon. Alam niyo ba na maski mga anghel, inutusan ng Amang Diyos na sambahin ang kanyang anak? Sa Hebrews chapter 1 verse 8. Kaya kung ang mga anghel, inutusan ng Ama na sambahin ang kanyang anak, sino tayo para hindi sumamba sa Panginoong Hesus? Lagi nating tandaan, ang daan patungo sa Ama ay sa pamamagitan ni Hesus lamang. Hindi tayo makakaparating sa Ama kung hindi tayo dadaan sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya dapat nating isaisip na ang Panginoong Hesus ang pinaka-importante sa lahat. Kung kami nila pastor, hindi namin itataas ang Panginoong Hesus. Hindi namin luluwalatin ang Panginoong Hesus. At dito sa iglesyang ito, hindi namin tataas ang pangalan ni Hesus. Siguro po, humanap na kayo ng ibang dadaluhan. Dahil hindi tayo maliligtas. Pero salamat sa Panginoon dahil sa preaching ni Pastor, to God be the glory, tinaas ang pangalan ni Jesus. Amen. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesus, at ang pagsama ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen at amen.